Kagulat World, si Alexandra Ayala hindi na lang simpleng promising young player. Hindi na ito yung dating Pinay prospect na tinatanong kung may chance bang makapasok sa elite level ng tennis. Ngayon, ibang usapan na. Buong tennis world mismo ang napapalingon. At habang palakas ng palakas ang laro ni Alex, parami ng parami rin ang players at analysts na nagsisimulang mapaisip. Hanggang saan talaga abot ang batang ito? Noong una, maraming nagsabing hype lang. Maraming naniwala na baka sandaling ingay lang ang dala ng Miami Open breakthrough niya noong 2025. Pero habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang isang katotohanan. Hindi aksidente ang pag-angat ni Alex. Consistent, calculated, at higit sa lahat, lumalaban siya sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng walang takot. Sa Rome Open ngayong 2026, muling nagparamdam si Alex. Tinalo niya sina Magdalena Frech at Wang Xinyu bago lamang mapatapat kay former Wimbledon champion Elena Rybakina. Kahit natalo, ramdam ng tennis community na ibang level na ang confidence at composure ni Alex sa pinakamataas na stage. At ang pinakadelikado rito, bata pa siya. 20 years old pa lang si Alex, pero nakapasok na siya sa usapan ng future stars ng women's tennis. Nakaabot na siya ng career high na world number 29 at patuloy pang umaakyat sa rankings matapos ang malalaking panalo laban sa top 10 players, tulad ni Iga Swiatek, Coco Gauff, Madison Keys at Jasmine Paolini. Hindi na ito simpleng good story from the Philippines. Ito na yung klase ng rise na nagsisimulang magdulot ng pressure sa established stars. Dahil habang ang iba naghahanap pa ng consistency, si Alex unti-unti na nagiging permanenteng banta sa bawat tournament na sinalihan niya. Ang pinaka-nakakagulat sa pag-angat ni Alex ay hindi lang dahil nananalo siya. Ang tunay na gumugulat sa tennis world ay kung paano niya ginagawa ito laban sa pinakamalalaking pangalan sa sport. Hindi biro talunin sina Iga Swiatek, Coco Gauff at Jasmine Paolini sa murang edad. Ang mga players na yan, hindi lang basta top 10, sila ang mukha ng modern women's tennis. Pero si Alex, hindi siya intimidated. Hindi siya pumapasok sa court na parang underdog na masaya ng makalaban. Pumapasok siya para manalo. At doon nagsimulang mabahala ang maraming tao. Dahil sa tennis, sobrang hirap gumawa ng instant impact lalo na kung galing ka sa bansang walang malaking tennis tradition. Karamihan sa mga rising stars galing sa Europe o Amerika na may world-class system mula pagkabata. Pero si Alex, Pilipina, isang atleta mula sa bansang mas kilala sa basketball kaysa tennis. Kaya bawat panalo niya parang direktang pagbasag sa lumang pananaw ng international tennis world. Pero hindi lang emotional story ito. Tactical din ang dahilan kung bakit mabilis siyang umaangat. Napansin ng maraming analysts na sobrang advanced ng court IQ ni Alex para sa edad niya. Ang footwork niya mas controlled na ngayon. Ang rally patience niya mas mature. Yung left-handed angles niya sobrang hirap basahin lalo na sa clay at hard court. At higit sa lahat, hindi na siya natitinag mentally kapag dikitan ng laban. Dati, kapag nakaharap siya ng mas malalakas na players, minsan nawawala siya sa momentum. Pero ngayon, siya pa minsan ang nagdidikta ng tempo. Kaya hindi aksidente na sunod-sunod ang deep runs niya ngayong 2026. Umabot siya ng quarterfinals sa Dubai at Abu Dhabi, round of 16 sa Miami at Indian Wells, at nagpakitang gilas ulit sa Rome Open. Hindi na isolated performance ito, pattern na siya. At habang tumatagal, lalong lumalakas ang belief ng fans na baka si Alex na talaga ang unang Filipino tennis superstar na magiging permanent fixture sa world elite. Nakakatakot isipin para sa ibang players dahil alam nilang hindi pa tapos ang development niya. Hindi pa fully built ang katawan niya. Hindi pa peak ang serve niya. Hindi pa kumpleto ang power game niya. Pero nasa top 40 conversation na siya. Ibig sabihin, kapag tuluyan pang nag-improve ang physical strength, serve consistency at experience niya sa Grand Slams, posible talagang sumabog palalo ang career niya. At doon nagsisimulang mabahala ang buong tennis world. Dahil ang dating future prospect mula Pilipinas, unti-unti nang nagiging tunay na contender. Ang mas lalong nagpapabigat sa pangalan ni Alexa ngayon ay hindi lang ang ranking niya o ang mga upset wins niya laban sa mga elite players. Ang tunay na dahilan kung bakit nagiging impossible na siyang ignore ay dahil ramdam ng tennis world na may superstar aura na siyang nabubuo. At sa modern tennis, sobrang mahalaga nun. Hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan may presence ka. Kailangan kaya mong dalhin ang pressure, media attention, fans,
at expectations habang tuloy-tuloy ka pa ring nananalo. At dito unti-unting naiba si Alex sa maraming young prospects. Kapag pumapasok siya sa court ngayon, hindi na siya tinitingnan bilang lucky wildcard o cute underdog story mula Asia. Ang tingin na sa kanya ng marami, dangerous matchup. Mapapansin mo rin kung paano nagbago ang reactions ng international media. Dati ang headlines tungkol kay Alex puro Filipino teenager showing promise. Pero ngayon, ang narrative na ay rising threat, future contender at one of the fastest rising names in tennis. Ibig sabihin, iba na ang tingin sa kanya. At may dahilan kung bakit. Isa sa pinakamalaking asset ni Alex ngayon ay yung composure niya under pressure. Kapag dikita ng laban, hindi siya basta bumabagsak mentally. Sa katunayan, mas nagiging aggressive pa siya sa crucial points. Yan ang ugali ng mga future champions. Maraming bata ang may talent, maraming mabilis, maraming malakas ang forehand, pero kakaunti lang yung may killer instinct kapag pinakamabigat na ang sitwasyon. At unti-unti itong nakikita kay Alex. Napakalaking factor din ng training background niya sa Rafa Nadal Academy. Ang academy na yan kilala sa paghubog ng mentally tough players. Hindi lang technique ang tinuturo doon. Tinuturuan ng players kung paano mabuhay sa pressure ng professional tennis. Makikita talaga sa laro ni Alex ang influence ng system na yon. Hindi siya madaling mataranta. Kahit ma-break siya, marunong siyang bumawi. Kahit lumamang ang kalaban, hindi siya nawawala sa game plan. At ang pinakadelikadong parte, dumadami na ang fans niya worldwide. Sa social media pa lang, sobrang bilis ng growth ng engagement niya matapos ang sunod-sunod niyang deep runs sa major tournaments. Maraming tennis fans sa Europe at Amerika ang nagsisimulang suportahan siya dahil exciting panoorin ang laro niya. Mabilis gumalaw, creative ang shot selection, at may fearless mentality. Parang unti-unting nabubuo ang isang global star. At alam ng tennis world kung gaano kalaking bagay iyon. Kapag ang player may talent na, may results na, at may marketability pa. Delikadong combination iyon. Biglang lalaki ang confidence, sponsorships, media exposure, at opportunities. Mas maraming center court matches, mas maraming primetime games, mas maraming experience laban sa elite competition. At doon lalong bumibilis ang development. Kaya habang maraming veterans ang tumatanda at maraming young stars ang inconsistent, si Alex naman tuloy-tuloy lang ang akyat, tahimik, disiplinado, pero sobrang bilis. At baka yun mismo ang pinakakinatakutan ngayon ng tennis world. Dahil bago pa man nila tuluyang mapansin, baka isang araw na sa Grand Slam final na palang isang Pilipina. At kapag nangyari iyon, hindi na lang ito magiging sports story. Magiging historic global moment na ito para sa Pilipinas at buong Asian tennis.